to fight the sword of Goliath na hindi kinonsider, hindi introduce, ay nagamit ni David, praise God, upang magkaroon ng victory. Because it is the sword of Goliath that he used para pugutan si Goliath, mga kapatid. I would like to bring to you, praise God, this title, The Old Sword. Praise God. The old sword, mga kapatid, hindi pinapansin ng kaaway, hindi binibigyan ng halaga. Parang they don't matter, praise God. But when that sword is already in the hands of another, when that sword is in the hands of David, that sword mattered. That sword had a purpose. That sword, hallelujah, became useful. Hindi pinapansin ng kaaway, hindi mo pinagmamalaki ng kaaway, pero sa kamay ng Diyos, sa kamay ng Panginoon, hallelujah, young people, if you would just let your life be used by God, hallelujah, in the world, you may not matter, parang wala lang, parang baliwala ka sa sanlibutan, pero kung ibibigay mo ang buhay mo sa ating dakilang Diyos, your life is going to matter, just like that old song. That old song was nothing, but when it comes into the new hands, it became very useful. Hallelujah. And I know, hallelujah, our team is because of souls. Hallelujah. God can use you mightily. He will. Kung sinasabi ng sanlibutan, wala ka, hindi ko kaya ito. Hindi mo magagawa ito. You cannot make it. You cannot do it. Hallelujah. You cannot achieve this. You can never win souls for Christ. You can never achieve that dream. You can never have that ministry. But I'll tell you, God says it in His words. If you will just let your life, ibigay mo lang ang buhay mo, hallelujah, sa tunay na nagmamahal sa iyo. Dahil ang pagmamahal ka, bibigyan ka ng halaga, bibigyan ka ng pansin. Hallelujah. Pero pag di ka mahal, di ba ano gagawin sa'yo? Kahit nagpapakyut ka, papansin ka, sabihin, pag di mo mahal. Di ba? Pero pag mahal mo, konting hindi pa lang, di ba, mga sister? Nakita mo pa lang si brother. Ikaw naman, praise the Lord. Pero siyempre, hindi ka kagay mapalata, di ba? Praise God. Amen. Minsan, ito totoo. Minsan naisip ka din yung value natin nasa loob sa sanglibutan. Yung value mo nandun sa school, nandun sa barkada, mga kapatid. Your true value, mga kapatid, ay nasa dakilang Diyos lagi. Kahit sino ka pa, maging sino ka man. Parang pelikula yun, ha? Mahal ka ng Panginoon. At kahit ano tinapos mo sa kananggaling, if you will just tell the Lord, here am I, God is going to use you mightily in ways that you will never imagine. Kaya mga brother, hindi ka man tanggapin ni sister, tatanggapin ka ni Lord. Marami ng kainin, maraming sawit. Ayaw tanggapin, kay Lord ka na lang. Pero huwag yung Lord, kunin mo na, hindi ganun, ha? Kunin, Lord, gamitin mo. Kung sa sanglibutan sa ibang tao, parang, ay, hindi maasahan yan. Yung minsan meron gano'n sa grupo na isip na din, hindi maasahan to. Ay, wala, papapalibre naman yan. Meron minsan din sa grupo, di ba? Pero minsan mo, nafe-feeling ng isang tao, parang na lang ako kulela, parang wala akong baliwala ako. Pero mga kapatid, hallelujah, sa ganyang bagay, oo. Pero kapag binigay mo lahat sa Panginoon, Lord, hindi ko alam bukas, hindi ko alam ang mangyayari sa akin, but Lord, I'm giving my life to you. Lord, I surrender every day. This is the profound truth that we have in this scripture, praise God, that God can use those ordinary things and make it powerful. That God can use the least, yung pinaka-obaba, para gamitin niya sa kanyang karyan. And I will tell
Young people of Quezon Bicol District, hallelujah, merong gagawin ng Panginoon sa buhay ninyo. There will be a great revival in your local church. Souls are going to be baptized in water in Jesus' name. Souls, hallelujah, hasyakan na naman kasila na. Because why? Sabi nga nila, ang kabataan ang kinabukasan ng sabi nila, ang kabataan ang backbone ng pero paano ka maging backbone? Paano ka maging kinabukasan kung ayaw mong kumilos? Palagi ka na lang beautiful, beautiful eyes. Pag-praise and worship, sabi pag-praise and worship, bibigay mo lahat with all your mind, with all your soul, everything. Pero pag-praise and worship, bibigay mo na. Ano yung ginanta kanina? Joyful. Madalimutan nyo na. Pati ko, nalimutan ko na rin. One way. Kakad lang one way. One way. Jesus. Hindi ka pumunta rito para kung kanino. Hindi ka pumunta rito para magpakitang gilas. Nakita mo yung crush mo. Tumingin sa'yo. Hindi na ganyan. Pag tumingin, kung gusto mo talaga pagkakali sa Panginoon, hindi ka nakatingin sa tao. Kahit walang nakatingin sa'yo. Amen. Dahil gusto mo pagkakali sa Panginoon, I know you are going to use me if I give my all. Amen. My all. Amen. Hindi lang alam mo, parang yaman-yaman mo magpuri. Ganun ba daw magpuri? Sabi nga, pag kumakanta ka, yung pagpupuri, pag yung mukha mo hindi mukhang ewan, diba? Hindi nga kumakanta kasi na, one way, Jesus, so, parang masaling worship, ang tunay ng worship pag umawit, yung mukha kita dito, one way, Jesus! Masyado kang concern sa mukha mo. Conscious na conscious ka, di ba? One way, Jesus! Hindi to concert. Gusto mo pagkain sa Panginoon, ibigay mo buhay sa Kanya. Lahat ibigay mo! Wala kang itira! Kasi na magpuri! Magpupuri ako sa Panginoon! Harap ko sa Panginoon! Sisigaw ako sa Panginoon! With all my mind, with all my soul, with all that I am! That's why I love Jesus Christ and I want God to use me mightily! Hallelujah! I don't have a purpose in this world! Hallelujah! But God can give you one! If you will just let Him use you! Amen! Praise the Lord! Pag umawit tayo, hindi para sa atin. Para sa Panginoon. Awit kang, how great is my voice. Sing with me, how great is my voice. Gusto talaga nanginginig pa. Hindi panginginig ito mga kapatid. Diba? Sabi pag magaling daw manginig, talagang wow! Praise God. Dadakila. Hindi ba tayo naman? Ano may sunod doon? Sinasan.
Tatawagin ko sa ating medic yun. Medic, may ka. You see, going back, David, when he fought Goliath, we brought with him 5 smoke stones. Hindi dahil hindi siya prepared, but he knows God is with him. This is a young shepherd boy who is just taking care of the sheep yesterday, now wants to fight the champion of the Philistines. Anong background ni David? Ano yung mga kapatid mo sa lahat? Allow me to just pause for a while. Tapos na ako, guys. Okay ba, okay? Lahat ng nainitan magsabi ngayon. Amen! Praise God, marami na nainitan. So let me just stop there for a while. Okay. Meron lang gustong pamikinig ng mga kapatid about David. Alam ko sa mga kabataan, alam niyo yung mga rap battle. Gusto mo yan ng rap battle? Kunti lang, di ba? Ano ba yung mga rap battle na sa Pilipinas? May mga flip top. May mga bars, di ba? Tama? May mga talagang nagaling magbigay ng mga linyahan, di ba? Praise God. Ngayon, pag nagagano'n sila, paano gawin? Para laitin yung kabila. Di ba? Sabihin niyo siya, ang itsura mo, mula ulo hanggang paa, mukhang paa. Boom! Ganun ba? Boom! Diba? Hanggang sa wala naman sabi isa, Mami! Diba? Ganun yun eh. Kumbaga parang sa away. Ano? Sutuhin mo? Ano? Waka mo ngayon? Ano? Diba? Bago mag-away, di ba meron mo ng salitaan? Uso yan sa wrestling. Di ba sa wrestling sabihin, you and me in the ring right now for the championship. Di ba? Sasabihin naman ng challenger, I am not afraid of you, and come this weekend, I will walk out as the new champion. Talagang, di ba? Nagtakano sila, nagtatakutan. Ano mga kapatid, si David and Goliath din ang ganyanan? Yes, right. Sabi ni Goliath, papakainin ko ang mga hayop. Tatantarin ko ang laman mo. Gagawin kong giniling. At ipapakain ko sa mga ibong. Yung mga kapatid, kung ikaw yun, di ba, sa mga kabataan, sa nanay pa nga lang natin, takot na tayo eh. Pag uwi, may palo ka. Ay, yung bang magsasabi sa yung, tatantarin ko ang laman mo. Gagawin kong giniling. Ipapakain ko sa mga hayop. Sa mga ibon. Iwain ka. Kung ikaw marinig mo yung bagay na yun, anong maramdaman mo? Ang sabi ba takot? Yung ba masaya daw? Gano'n ako kinilig. Thank you. Pero totoo mga kapatid, kapag gano'n, yung cellphone naman mo. Yan. Yung, ang totoo niya, pag may ganyang bagay, natakot ka, di ba? Minsan di ka na makakilos, di ba? Naalala ko, pastor. Nasa kotse ako, hinihintay ko yung isang pastor makasakay ng jeep. So, ginawa ko, pinatay ko yung makina ng sasakyan kasi sayang sa gas. Biglang may nakita ko, naglalakad gabi yan. Pagpunta sa harap ko, kumuha ng may baril. Tinutukan ako.
Sino maging masaya tutukan ng baril? Wow! I don't think so. Diba? Walang ganun magiging masaya tutukan ng baril ng mga kapatid. Kahit ang laki kong lalaki, ang laki kong tao. Parang pero kayo maganda sa isip ko, sabi ko, in Jesus' name. Sa isip ko na lang, hindi ko nabanggit na, in Jesus' name, baka sabi yung boom. Ano ka sabi yung so sa isip ko na sabi ko, in Jesus' name. Pagka in Jesus' name ko, biglang nanginig siya. Biglang ganda siya. Nakita yung mga kapatid, nalambot yung katawan niya. Naglakad, di naman gitlan. Sabi ko, nakita ko agad, binuksan ko agad yung makina. Sabi ko doon siya sa pastor, naghintay sa bilang, bahala ka dyan. Pero ang punto ko kung sinira sa inyo mga kapatid, walang tao magiging masaya kapag nasa panganib ang buhay niya. Amen? Yung makita pa nga lang sa pamilya, di ba? Nakalagay, notice of disconnection. Kinakabahan ka na. Amen? Walang magiging masaya sa ganyang bagay. Si David, tinakot ni Goliath. Uwi ka na sa inyo. Parang ganun din, di ba? Huwag ka magpatuloy. Kinilin ka. Pero mga kapatid, gusto mo lang po sabihin muna, ang lahat ng aking mga sinabi wala sa Bible. Yung dinig, wala rin mga. Kasi sabi ng Bible ang magdagdag at magbawas. At ang pangalan niya sa abot ng buhay. Ano lang po yun? Pinapalawa ko lang ang hinintay sa Bible. Parang malinaw. Kasi baka sabihin nyo, mga kayo sa iba ay sa pastor, wala naman yung diniling doon. Dati nalala ko, nangaral ako kay MacArthur. Sabi ko, nangaral ko kay MacArthur, binamig ko si Jonas Dorcas Tocampo. Tapos yung pinangalan ko, hinahanap niya sa Bible si General Dorcas Tocampo. Sinabihan akong, si pastor, hindi nangangaral sa Bible. Nag-invento ng pangalan sa Bible. Sabi ko, kaya, sinasabi ko na yan, ha? Pero mga kapatid, sa tao, literal, matakot ka. Tama? Pero kung tinignan natin chapter 17, hindi natakot si David. Sumagot si David. Sabi ni David, malaki ka man, nabagsak ka rin. Diyos ay nasa aking piling. Hindi sa matakot, sumagot si David. Ang gagawin ko rin sa iyo, didilingin ko rin ang katawan mo. Giling-giling. At ipapakain ko rin sa mga wild animals. At ipapakita ko na ang Diyos ng Israel mga kabataan, minsan nauunahan tayong takot dahil maraming binubulong ang kaway. Huwag mong tignan yung katabi mo. Hindi yan ang kaway. Amen. Binubulungan ka na. Hindi ka na gagamitin. DA ka lang forever. Praise God. Alam mga kapatid, sa church namin, meron kaming may department kami ever since bago yun. Konti lang ang members. DA department. Kung gusto mo maging presidente ng DA department, alam mo na. Amen. Meron kami doon member. 2 taon siyang presidente. Praise God. 2 taon? Grabe. Totoo yan. Tanong niyo sa asawa ko. Sige, halika rito. 2 years! Kasi bakit? Napapakina na siya ng loob. Parang di ko yata. Bakit ito ka?
Diba? Kasi minsan, namunahan ng mga sabi-sabi sa paligid. Yes. Ay, yung English mo, barok. Diba? English mo, hindi maintindihan. If you fire me, who will eat my family? Ang ibig sabihin, pagkanan lang niya ako, sino kapakain sa pamilya ko? Ito ba, pinakamaganda. Marami nagsasabi sa iyo, ano ba yun? Di ka na papayat. Di ba, di ka na papayat. Ano ba yun? Ha? Di ka na papayat. Gusto ha? Dito, pinaparin ako ha? Yes, ka. Usually, di ba marami tayong mga New Year's resolution? Magda-diet na ako come 2022. 2025 na. Di ba? Kaya nga may awit, di ka na papayat. Praise the Lord. Ano mga kapatid, do not entertain those negative words. You know, like David, but sinabihan siya, ang laki-laki ng Goliath. Mga isip mo si David, papakainin kita sa pamahayop. Pero pagka si Goliath, akala mo ha, gagawin ko rin siya. Mga kapatid, sabi mo ng Bible, there is power in the spoken word. Amen? When David declared, I will kill you in the name of the God of Israel. You see, young people, there are things that you think that you cannot do. But if you declare it, if you declare it, Lord, I don't know, but I know you're going to use me. I don't know, Lord, but I'm going to be my friend. Hallelujah. I'm going to share the good news. Lord, I don't know about it, but Lord, I declare right now, in Jesus' name, that you are going to use me mightily for your kingdom. Because before, the devil thought, the enemy thought, wala ka. Pero sa kamay po ng Panginoon, the sword, the old sword, na parang baliwala, ay nagkaroon ng magdinding halaga. Because why? Anong naging susi? The changing of hands. It was before, before, nasa kamay ng kaaway, baliwala. Pero nasa kamay na ng tao ng Diyos. It became something. I'd like to read another text. For Samuel chapter 21. If you can open it with you, napaganda po nitong verse na. Alam naman din si David ay tumakbo. Tama? Amen? Tumakbo siya bilang konsihante. Tumakbo siya. Praise God. Dahil hinahabol siya ni King Saul. Bakit gusto siyang patayin? Dahil sa selos, inggit. Dahil umaawit yung mga Israelites na si Saul daw ay pumatay lamang ng thousands. Pero si David pumatay ng 10,000s. Inggit siya. Kaya muna, huwag kayong inggit. Kapag may nakita kayong ginagamit na ng Lord, huwag kayong mainggit. Kapag may nakita kayong binibless na ng Lord, huwag kayong mainggit. Amen. Pag may nakita kayo, ganda na silpo niya, tako. Huwag kayong mainggit. Kunin na, huwag kayong mainggit. Declare, di mo sabi ko yung declaration? Mag-declare ka, sabihin mo sa Panginoon, Lord, ako na next. Nakita ko yung isang kasama ko sa ibang church, may dala ng kotse. Huwag ka mainggit sa Lord. Next year, may dala na rin ako.
Amen. Tapos next year, didala na. Alam mo, tatlo pa. Ano punto ko? Maging specific din sa prayer. Amen. Ayun ba? Yung isang kapatid sa simbahan namin, pray, sabi niya, Lord, madagdagan ng sweldo ko. Sumunod ng buwan, nagpatotoo siya, dinagdagan ng Panginoon sweldo niya. Pero sabi niya, kailangan talaga specific, dahil 15 pesos na. Totoo. Praise God. Amen. Dati din, si Pastor siya, di ba? Patotoo din niya. Before magkakasama kayo ng mga youth kami, sabi niya, tumaas ang sweldo ko pero 9 pesos lang. Alam mo ba yun? 9 pesos ba yun? Kaya kailangan specific. Pag kailangan gusto ng Lord, tumaas ang sweldo ko ng 1 million. Oh, praise God. Sabihin ni Lord, okay ka lang ba na? Hindi ba kapatid? Sabi nila ba, imposible yan! Pero tandaan niyo mga kapatid, sa Panginoon, walang imposible. Minsan di ba tayo pero ito naman, pwede mangyari yan. According to your heart, according to your trust, according to your faith, mangyayari magaganap yan. Amen! Praise the Lord. Balikan natin yung sasabi ko, si David tumatakbo, pinahabal ni King Saul hanggang sa punta siya sa land of Nob, kaya Ahimelech. Praise God. At doon, gutom siya, humingi siya ng pagkain. Alam na natin, ginawa ni Ahimelech, binigyan siya ng unleavened bread dahil walang pagkain doon. Amen. At ang sabi ni David, meron ba kayong weapon dito? Hindi nga kaya yung weapon here kasi wala siyang weapon eh. Dahil tumatakbo nga siya. Praise God. He has no weapon, mga kapatid. Praise God. And he asked Ahimelech, do you have a weapon? Praise God. Sabi ng verse 9, gusto kong sundan niyo habang babasahin ko. And the priest said, the sword of Goliath the Philistine, whom thou slewest in the valley of Elah, behold, it is here wrapped in cloth behind the ephod. Yung sword ni Goliath na hindi minensyon sa simula, hindi binigyan ng pansin, hindi binigyan ng halaga, na ginamit siya naman ni David para kigilan ng buhay si Goliath, yun lang yung weapon nandoon sa land of Nob. Pero tingnan niyo po yung sinabi ng verse 9 ha. Tutuloy ko po. If thou will take that, take it. Kunin mo. For there is no other save that here. Wala nang ibang weapon kundi yun lang. Here is the declaration of David. And David said, there is none like that. Give it to me. Young people, wala kang katulad. You are unique on your own. Maybe before you are in the hands of the enemy, but God is saying, I want him, I want her. There is nobody like him. There is nobody like him. I want to use that person. I want to use that young people for my kingdom. So young people, maybe you are the old sword I'm talking about this afternoon. But if we will just surrender our lives to Him, hallelujah, to Him, hallelujah, who is able to do exceedingly abundantly more than we've ever asked or think. I will tell you, young people, hallelujah, there is going to be a great revival in the Quezon Bicol district. Because why? Hindi lang kami mga pastor ang nangaral, hindi lang kami mga pastor ang mga ministro, kundi lahat tayo kasama kabataan ng Quezon Bicol district will share the good news because now we understand we are an old sword before, but now we are in the hands of God and we are going to be productive in the name of Jesus Christ of Nazareth. When we surrender our strengths, when we surrender our struggles to God,
God is going to create a great testimony in your life. A story like this. Old sword in new hands, shining as a symbol of God's grace and mercy. Young people, it's never too late. Sabi ko kanina, you need to have a declaration first. Because before David can ever walk to that success, he made a declaration right here. Before bago siya nakipaglaban kay Goliath, dito muna, nag-declare muna siya, I will kill you. You are going to fall down. Before he went, young people, declare something right now in your life. Declare something. You may not know what exactly it is, but if you declare it with all your heart, believing that God can do it, and it will happen, because the Bible says, whatever you have spoken in His name, with all your whole faith, it will come to pass. So right now, I request all of you to please stand. I just feel the presence of the Lord. I didn't know how it goes right here at Sunday conference, but where you are standing right now, listen, just listen. Kung saan ka natin ngayon, will you lift up your hands and make a bold declaration right now? Declaring something, alam mo, ikaw lang makapag-declare